pumabor ka o matatalo ka. Ang simpleng matematika ng halalan. The Senate has received the impeachment complaint from the House of Representatives against Vice President Sara Duterte. This means that the second highest government official will possibly face an impeachment trial. The impeachment complaint filed against Vice President Sara Duterte has finally reached the Senate, as the articles of impeachment has been formally received by the Senate Secretary. House of Representatives impeaching Vice President Sara Duterte. The ball is now on the courts of the Senate. Senate Secretary Renato Bantug received the document from House Secretary General Reginald Velasco past 5 o'clock in the afternoon today here in the Senate. Right now, Neil, some senators are keeping their mouths shut regarding the recent development. Ito'y ayon kay Larry Gadon na kapag ikaw ay tumatakbong senador at ikaw ay hindi pabor sa impeachment, ay matatalo ka. Bakit kaya niya ito nasabi, mga kaibigan? Halika, atin itong pag-usapan. Isang senador na gustong manalo sa eleksyon pero hindi pumabor sa impeachment ni VP Sara. Posible ba yun? Bago mo sagutin, isipin natin mabuti dahil ang sagot dito ay hindi opinyon, matematika ito ayon kay Larry Gadon. Ayon sa survey, 4 sa 10 Pilipino ay gusto siyang ma-impeach. Bakit mahalaga ang numerong ito? Kasi sa bawat 10 botante, 4 na agad ang hindi boboto sa iyo. Kung ikaw ay tutol sa impeachment, malinaw na yan sa survey. Pero baka sabihin mo, paano naman yung solid Duterte base? Di ba mawawalan din naman kami ng boto sa kanila? Maganda ang tanong na yan, pero sagutin natin ito gamit ang parehong prinsipyo na ginagamit ng mga politiko para manalo. Ang cold hard math, Davao versus buong Pilipinas, aling boto ang mas mahalaga? Kaya bang panalunin ng Davao ang isang senador? Sagot ay hindi. Bakit? Kasi mas malaki ang mawawala sa buong Pilipinas. Tingnan natin ang numero. 5 milyon estimadong boto na kayang ibigay ng Duterte base at 21 milyon naman bilang ng boto na pwedeng mawala kung hindi ka pumabor sa impeachment. Simple lang, kung ipaglalaban mo ang boto ng 5 milyon pero mawawalan ka ng suporta mula sa 21 milyon, saan ka mas lugi? Dito papasok ang mas malaking tanong. Kung re-electionist ka o aspiring senator, ibibigay mo ba ang boto mo sa isang natalo na laban o pipiliin mo ang boto ng mas malaking bilang ng Pilipino? Maaari kang magpanggap na walang mangyayari. Maaari kang magsalita ng safe, magpalusot o umasa na makakalimutan ng tao ang desisyon mo. Pero ang eleksyon ay isang laro ng numero at sa numerong ito may malinaw na sagot. Ang hindi susuporta sa impeachment ay siguradong may mawawalang boto. At kung re-electionist ka, may lakas ka ba bang sumugal? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Ang reality check na hindi pwedeng iwasan. Naririnig mo ang tahimik na ingay ng social media. Hindi lang ito simpleng usapan. Ito ay isang narrative na nabubuo araw-araw. At sa panahon ngayon, ang narrative na ito ay hindi mo kayang baliwalain. 250 na kongresista ang pumirma sa impeachment complaint, higit pa sa kinakailangang bilang para umusad ito. Ang Senado ang magiging huling hukom at ang pangatlo, ang boto mo bilang senador ang magiging marka mo sa mata ng bayan. At tandaan mo, hindi ito opinyon, ito ay isang matematika na ayon kay Larry Gadon. Dahil ang tanong ng taong bayan ay hindi, pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? Ang totoong tanong ay, handa ka bang mawala sa pwesto kung hindi ka pumabor? Kaya kung ikaw ay isang re-electionist o isang bagitong senador na nangangarap makapasok sa Senado, wala kang ibang tanong na kailangang sagutin, kundi gusto mo bang manalo? Kung oo, alam mo na ang dapat mong gawin.
na ito'y ayon kay Larry Gadon. Have mercy, O God. Kawikaan 29 verse 2, kapag matuwid ang mamamahala, nagdiriwang ang bayan, ngunit kapag masama ang namumuno, dumaraing ang sambayanan. Ang pamamahala ay isang malaking pananagutan. Kapag ang isang pinuno ay nagtataguyod ng katotohanan at hustisya, ang bayan ay nagsasaya. Ngunit kapag ang isang pinuno ay pinoprotektahan lamang ang sarili o ang isang makitid na interes, ang bayan ay nagdurusa. Ang mga senador at politiko ay inilagay ng ating Panginoong Diyos sa kanilang posisyon upang maglingkod ng tapat, hindi upang ipagtanggol ang kanilang personal na kapakanan o takot sa pagkawalan ng boto. Ang tamang pamumuno ay hindi batay sa politika, kundi sa katotohanan, hustisya at sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang tanong ay, ang bawat senador ba ay namumuno ayon sa katwiran o pipiliing protektahan ang sarili nilang interes? Ang hatol ng tao ay pansamantala, ngunit ang hatol ng ating Panginoong Diyos ay pangwalang hanggan. Ang sinumang lider na gumagawa ng mali upang manatili sa kapangyarihan ay haharap sa makatwirang hustisya ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos and have mercy, O God. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataong mapagnilayan ang iyong salita. Pinupuri po namin kayo sa walang hanggang hustisya at katotohanan. O aming Panginoong Diyos, ipinapanalangin namin ang mga senador at lahat ng namumuno sa aming bansa. Bigyan niyo po sila ng karunungan upang piliin nila ang tama, hindi ang kanilang personal na interes. Turuan niyo po silang maglingkod ng may takot sa iyo, hindi sa tao. Ipagkaloob niyo po sa kanila, o aming Panginoon Diyos, ang katapangan na ipaglaban ang katotohanan kahit ito ay hindi popular. O aming Panginoong Diyos, hinihiling namin na hipuin niyo rin po ang puso ng bawat nanonood at nakikinig ng mensaheng ito. Gabayin niyo po kami na huwag maging bulag sa kasinungalingan, kundi laging lumapit sa iyo at sa iyong liwanag. O aming Panginoong Diyos, tulungan niyo po kami na mas lumalim sa aming pananampalataya sa aming Panginoong Hesus. Paalala mo sa amin na ang tunay na leader ay hindi naghahangad ng sariling kapangyarihan, kundi handang maglingkod, gaya ng ginawa ng aming Panginoong Hesus dito sa lupa, at ibinigay niya ang buhay niya para sa amin. Naway sa bawat araw ay mas mapalapit kami sa aming Panginoong Hesus, mas lumalim ang aming pananampalataya at mas matagumpay kami sa pagsunod sa kanyang kalooban. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos na masusumpungan po namin sa Biblia at sa mga sinasabi ng 10 utos. Salamat po, Panginoong Diyos, sa patuloy na pag-aalaga sa amin, at salamat sa pakikinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.